ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Sa nakaraan nating pagsusuri, napatunayan ni Brother Eli Soriano ayon sa Biblia na mali ang paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo, na kaya raw Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan ng Iglesia ay sapagkat ito ang pangalang iniutos na ipambati sa lahat. Ito ay kasalungat sa nakasulat sa Roma 16 at 16, sapagkat banal na halik ang utos ipambati sa nasabing talata at hindi ang pangalang Iglesia ni Cristo. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, kailanmat hindi si Cristo ang nagtatag, hindi ito ang tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Ito ang isa sa mga nilalaman ng pasugo ng Iglesia ni Manalo, issue noong Hulyo 1964 sa pahina 17. Anila, sa pangalan ng iglesia na ipakikilala kung sino ang nagtayo o nagtatag nito. Sapagkat sabi ang wika ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaya marapat lang daw na tawaging iglesia ni Kristo, sapagkat si Kristo ang nagtatag. Kung itutuloy ang mga sumunod na nakasulat, ganito pa ang sinasabi. Ano ang tawag ni Kristo sa iglesia na kanyang itinayo? Ang tawag ni Kristo'y aking iglesia. Ano naman ang itinawag ng mga apostol sa iglesyang itinayo ni Kristo na tinawag ni Kristong aking iglesia? Iglesia ni Kristo ayon kay Apostol Pablo, Roma 16:16. Ngunit ang masaklap, ito naman ay eksaktong kataliwas ng kanilang rehistro kung saan ang nakasulat. That in situ Punta Santa Ana, jurisdiction of the City of Manila, Philippine Islands, the members of the society denominated as Iglesia ni Cristo in its meeting held unanimously resolved the following: that the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig Rizal, Philippine Islands, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, and others. Sabi nila sa kanilang pasugo, huwad ang iglesia kailanmat hindi si Kristo ang nagtayo. Alin ba talaga ang totoo? Ang Panginoong Jesucristo ba? O si Felix Manalo at ang kanyang mga kasama ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo? Suriin natin. Alright, yan po ang ating
susuriin, kapatid na Danny. At para masuri natin mabuti ito, kailangan pakinggan po natin si Brother Eli Soriano. Brother Eli? Ano na nga yan susuriin natin, Brother Joseph? Ito po ang sinabi ng Iglesia ni Cristo na kailan pa man at hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia, ito ay huwad. Kailan pa man at hindi si Kristo ang nagtatag Ng Iglesia, ito daw po ay huwad, ayon sa pasugo. huwad. Oo. Tingnan mo, napakamali niyan. Bakit po, Brother Eli? Mali yan. Mhm. Mali yan sinasabi nila na yan. Ulitin mo nga yung sabi nila. Labas po natin uli, kapatid na technician, para ayan. Kailanmat hindi si Kristo ang nagtatag, hindi ito tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Pagka hindi raw si Kristo nagtayo na iglesia, yan daw ay huwad. Opo. At yan daw ay Hindi tunay. hindi tunay. Opo. Tingnan mo, makikitid ang utak ng mga pastor ni Manalo. Bakit? Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po, kapatid na Eli? Eh, hindi ba yung kay Moises, iglesia rin yun? Ang tawag doon, iglesia sa ilang eh. Eh, ang nagtayo nun yung ama eh. Huwad ba yun? Ay, oo nga. Yun po'y tunay. Hindi si Kristo nagtayo nun, kapatid Opo. na Dani. Ay, Hindi opo. pa nagkakatawan tao si Kristo nun. Oo. At hindi naman nila tatanggapin na si Kristo nagtayo nung iglesia sa ilang. Opo, Tama? dahil. Opo, wala Yun pa ba yung po si huwad? Kristo noon. Eh, hindi Tanong po ko sa'yo, huwad yun. ba yun? Hindi po, yun po'y totoong iglesia. Kaya hindi lalaban ng diskusyon si Bularan eh. Ganun po ba? Marami sila sinasabing butas eh. Ayan. Butas. Oo. Kailanmat daw hindi si Kristo nagtayo na iglesia, hindi na tunay. Mhm. Eh ako merong alam, hindi si Kristo nagtayo, tunay eh. Talaga? Yung ikinayo ng Diyos, yung iglesia sa ilang, basahin natin. Pakinggan nyo. Brother Willie, sa gawa 7. 7 at Bakit nagkakaroon tayo ng gap? Hindi kayo agad nakaagapay. Bakit? Hindi naman ako masyadong malayo. Andito lang ako sa tabi. Ito po ang sinasabi po sa 7 at ang talata po 37 po muna hanggang 38. Ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel. 38. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama, Ayun, maliwanag yun, di ba, Brother Willie? Apo, Ang sabi, si Moises, ito ang wika yung naroon sa iglesia sa ilang, Apo. na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. E de yung palang inaakay ni Moises na nasa ilang, yung pala'y iglesia, Brother Willie. Apo, yung Israel. Tanungin mo ngayon sa iglesia ni Manalo, yung bang iglesia sa ilang, si Kristo ba ang nagtatag? Siyempre, ang sasagot nila, hindi. Hindi po. O sabi nila sa pasugo, kailanman daw at si Kristo, ang hindi si Kristo nagtatag, huwad daw yung iglesia, hindi totoo. Apo. O lalabas ang iglesia sa ilang, hindi totoo. Para sa kanila. Apo. Ayan, kaya dyan, ipit uli sila dyan, Brother Danny. Totoo po yan. Ayan, nakakuha na naman po tayo ng pantanong sa mga ministro. At tingnan po natin mga kaibigan taga-subaybay, kung isakaling itanong ninyo yan, dahil kayo ang medyo dinodoktrinahan, hinihikayat niya mga yan, dahil hindi naman naharap kay Brother Elian at para magkaroon tayo ng chance na makapagtanong sa kanila, kapatid na Josel, ano? Kayo po, na mismong mga nakakapakinig kay Brother Eli, subukan nyo ang itanong yan at itawag nyo naman dito sa amin kung ano ang isasagot. Wala silang, iba palang maisasagot, kapatid na Josel, sa ganong tanong pala, ano? Kasi, pag sinagot nilang, yan bang iglesyang yan? Tanong ni Brother Eli, tunay? Tunay yan. Walang ibang sagot. Tunay yan. Yan ba yung si Kristo? Katunay-tunayan yun, Brother Danny eh. Opo. Alam mo kung bakit katunay-tunayan yun? Bakit po? Sinabi ni Pablo, nasa 9:4 ng Roma yan eh. Pakibasa, Brother Ito po ang Willie. nakasulat na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos
na maluwalhati magpakailanman. Okay, liwanag yan, Brother Willie. Apo. Wala namang mas tunay pa dyan sa Israel eh. Who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y la pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, es cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amen. O, meron pa ba ngayon na mas totoo pa sa iglesyang Israel na tinatawag na iglesia sa ilang, Brother Joseph? Ay, wala po, Brother Eli. O, si Kristo ba nagtayo niyan? Hindi. Hindi sila papayag niya eh. Kasi Oo. sa kanila, si Kristo umira lang nung ipaglihi ni Maria eh. Tama po yun. Although sa atin, hindi tayo naniniwalang ganun, ano? Mhm. Pero hindi sila papayag dahil si Kristo lumitaw lang nung ipaglihi ni Maria. Paano ngayon sasabihin nilang hindi totoo itong iglesyang ito? Hindi si Kristo nagtayo niyan, ha? Aha. Ang nagtayo niyan, ang nagtatag niyan, ang Diyos, yung iglesyang Israel, iglesia sa ilang. Ngayon, totoo o hindi, Brother Joseph, ang iglesia sa ilang? Totoo po yun, Brother Eli. Sa Diyos ba yan o hindi? Sa Diyos. Tawag nga, bayan nga ng Diyos ang tawag dyan eh, di ba? Opo. Aking bayan pa ang tawag ng Diyos dyan eh. Ngayon, palpak na yung sinabi nila na kailan pa man ang iglesia hindi si Kristo ang nagtayo hindi totoo. Mhm. Ngayon, Hindi na. sakyan naman natin yung kanilang katwiran Mm. na pag hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia, hindi totoo. Aha. Sakyan natin yon. Mhm. Ang tanong, ang iglesia ba ni Kristo sa Pilipinas? Si Kristo ba nagtayo? Basa sa rehistro. Los fundadores de esta sociedad religiosa, esta asociación religiosa, son señores Felix Manalo, Raimundo Mansilungan. Sino raw ang nagtayo niyang iglesia na yan, Brother Joseph? Felix Manalo, Brother Eli, sabi po sa And kanila. his cohort. Yes. Sabi ng kanila rito, Oo. the founders of this association are Felix Manalo, Raimundo Mansilungan, etc. Inaamin nila sa rehistro nila sa Bureau de Comercio, dun sa Bureau of Commerce noong panahon ng 1914, that the real founders of that society or association is Manalo and cohorts. In fact, they were the ones who give the official name Iglesia ni Cristo, Brother Joseph. Opo. Hindi totoo na kaya ang official name ay Iglesia ni Cristo dahil yun ang pangalang ipinambati sa lahat. Ang totoo ron, kaya naging official na pangalan ng Iglesia ni Cristo sa kanila, kasi yun ang pinagkaisa-isahan nila. Basa uli sa rehistro, Brother Joseph. Yan. That in... teka. Malabo eh. Sitio That Punta. in No Sitio all men Punta, by Santa. this present. Ayan, umpisa Di natin ba yun? din sa... Aha. That in That- Sitio Punta Santa Ana, jurisdiction of the city of Manila, Philippine Islands, the members of the society denominated as Iglesia ni Cristo, in its meeting held, unanimously resolved the following: that the said society be formally called Iglesia ni Cristo, In the name. and the name of the same shall have as its object the formation ba yan? The formation of A a society. corporation under the laws of the Philippine Islands. Kita mo na, paano mo sasabihin si Kristo nagtayo niyan? Brother Joseph, ang liwanag Kung marunong ka ng English, hindi ka magkakamali, Brother Joseph. Ayo. The members who are meeting in Punta Santa Ana unanimously resolved
that the formal name of the society be formally called Iglesia ni Cristo. And its aim is for the formation of a society under the rules of the Philippines. Paano si Cristo nagtayo niya ang pagkakatayo niya ni under the laws of the Philippines? Dapat under the laws of the scriptures, pwede pa. Si Cristo nagtayo. Pero under the laws of the Philippines, paano man paangkin kay Cristo yan wala pa naman Pilipinas nung si Cristo ang magtayo ng iglesia, kundi katanga. Booking! At saka, napansin-pansin kapatid na Josel na kung ang kanila po palang hinihingi ng permiso ay makapagtayo sila ng isang korporasyon na nasasaklaw ng batas ng gobyerno, ay pinangangalandakan nila marami silang mga kagaya din ng ganitong kalipunan nila sa ibang bansa. Ay wala pala yun sa kanilang rehistro eh. Di ba? Ay then, ang sabi nila magtatayo sila ng isang korporasyon na nasasaklaw ng... Philippine laws. Oo. Di ba? Pakiulit mo nga yung particular portion na yun, Brother Josel. Apo, ilagay natin nga ulit, please lang. Brad Mel, tulungan mo ako dito. That Malabo eh. That the said society be formally called Iglesia ni Cristo. And the name shall... Therefore, Brother Josel, Apo? the name Iglesia ni Cristo is approved unanimously by the members meeting in Punta Santa Ana, Manila, Philippines. Apo. Correct? Apo. Correct. Correct. Therefore, walang kinalaman si Cristo dyan, ha? Ay, awan. Sila lang ang nag-meeting doon sa Punta Santa Ana, ha? And they unanimously... Maliwanag yan, huwag mo kakalimutan yan, Brother Josel, ha? Opo. O, ngayon, ano sabi raw na aim yan? Tuloy natin ang basa. That the said society be formally called Iglesia ni Cristo. And the same shall have as its object the formation of a corporation under the laws of the Philippine Islands. Therefore, it is not Christ who established the church. Why? Because church established the church in Jerusalem under the laws of the Father, under the will of the Father in heaven. Correct? Correct. The Iglesia ni Manalo in the Philippines, which they claim to be the Iglesia ni Cristo, which is a misnomer, which is not rightfully named in the name of Christ, but maybe they are also true because they are also correct because there are so many Christ in the Bible. There will be false Christ that will arise according to our Lord Jesus Christ in Matthew 24:24, di ba, no? Opo. O ngayon, granting Brother Josel na sabi nila yan daw kanila the formation of a society under the laws of the Philippines, talagang nagpapatunay that that society did not have its root of existence from Christ. It existed under the laws of the Philippines. It was formulated in the Philippines. It was formed in the Philippines. It was named in the Philippines. And the founders are Mr. Manalo and his cohort. Ayun. Therefore, we can safely conclude that the Iglesia ni Cristo in the Philippines, founded by Manalo and cohorts, was formed by Manalo and cohorts and was formed under the laws of the Philippines, which differentiate it from the Iglesia or the church in the Bible. Amen? Amen. Yon ang dapat. Kaya wala booking sila dyan. Kaya hindi lalaban ng diskusyon yan eh. Nako, papasok yan sa karayom na walang butas pag lumaban ng diskusyon sa atin yan eh. Ganun. Kaya kita mo nga kasi naman, kapatid na Dani, bawat bitaw nila ng kanilang sinasabing paniniwala na nakasulat sa kanilang mga pasugo, mali eh. Itong mga kagaya nitong sinasabi nga ni Brother Eli dito sa puntong ito, mga kababayan. Kumaliwa sila, kumanan sila ng posisyon, mali. Oo nga. Oo. At ang isang pinakaingatan nga sila nila siguro kay Brother Eli, hindi na si Brother Eli kailangan pang mag-elaborate ng napakarami, kundi ang gagamitin na lang pala ni Brother Eli, yung deklarasyon mo, deklarasyon din lang pare-pareho,
mahihirapan na silang i-reconcile yun, Bro Josel. Oo, I kapatid. know, kaya nga ayaw nila lumaban ng diskusyon dahil ang makakalaban nila, pasugo. Ganun pala yun. Mahirap kalabanin ang sarili po kasi. That At is saka true. yung kanilang mga libro, yun ang makakalaban nila, hindi ako. Opo. Kaya hindi talaga lalaban ng diskusyon ng Iglesia ni Manalo kay Soriano. Kinakabahan sila sa pagbababasahin ko. That is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Brother Joseph. Amen. Kaya kayo mga iglesia ni Malalong mga ministro, aminin. Teka, magre-react yata si Attorney Rosale. Meron siya sinasabi po rito. Oo. Brad Josel, Brad Opo, Danny, attorney, go ahead, Brother please. Eli. Dalawang involved dyan ang rules of evidence. Yung Articles of Incorporation, that is best evidence rule. Kaya ang magiging ebidensya doon sa sinasabi nila, yung mismong pinirmahan nila. Pinirmahan nun nila yung Brad Eli. They have submitted that in accordance with Philippine laws. Yun ang gagamitin ng Exhibit A. Ang Exhibit 2, yung sinasabi nila sa pasugo. So, it is a declaration against interest. Gaano, attorney, may tanong ko po, gaano po katibay o ka-valido yung deklarasyon mo na ang itatapat sa'yo ay declaration mo rin? Gaano Aba, po very ka-credible ano yun? yan, talagang mabigat yan. Mabigat yung ebidensya niyan. Unless, na mapatunayan. Attorney, hindi po ba? Attorney, makasabat po ako. Opo. Hindi po ba sa Husgado under the rule of estoppel, you cannot be against yourself what you have formally accepted, you cannot deny later, di ba, attorney? Ano po? Opo, unless na sabihin mo, medyo hindi mo alam yung sinasabi mo. Unless, o kaya sinabi mo na napuwersa ka lang. There are other compelling reasons why you have stated otherwise. Pero ito maliwanag ko, pinirmahan ho nila, notaryado pa yan. Yung registration papers, ay talaga nakapirma yan. That is best evidence of what they have signed. Therefore, hindi sila pwedeng umatras dyan. Sa cross-examination, malilito sila riyan. At hindi nila pwedeng i-deviate yung sinasabi nila sa verbal as against the written evidence which they have voluntarily in-execute ho nila. Ganun po yun. Ganun pala. Kaya, Brad Danny, That is very right. napakabigat na ebidensya yan. Ibig nyo sabihin po pala, attorney, ay ang pinaka-escape na nila rito ay isirain yung declaration isa, o it's either of the two, yun na lang, yun ang tanging lusot. Of course, sabi nila, by compelling reasons, halimbawa, hindi nila naintindihan yung ginawa nila at mayroong nagligaw sa kanila doon sa dokumentong yon, o kaya pinwersa sila, pinirmahan nila, therefore, pwede nilang itatwa. Pero paano ko itatwa yun? Notaryado yun. Saka alin doon ang ilalaglag mo, Brad Josel. Pag sinabi nilang itong aming rehistro ang hindi ito totoo, kakalaban mo yung gobyerno. Pag sinabi mo namang itong pasugo ang hindi totoo, wala nang maniniwala sa negosyo o negosyo. Doon sa iyong babasahing opisyal. Kaya nga walang paglalagyan itong mga ito Hindi naman nila pwedeng itanggi ang kanilang rehistro, lalong hindi nila itatanggi yung kanilang pasugo, kapatid na Danny. Di ba? Official organ nila yun Self-incriminating ho ba yung gano'n? Yun ba tamang tawag ho ron, attorney? Yung bang, Hindi, sa yung criminal salita mo, ikaw mismong, That is a nagdidiin sa sarili mo? Oo nga, that is a best evidence rule. Kung nilagay mo in writing lahat ang gusto mo, nandoon na yung prueba. Na pwedeng halimbawa, kung magkaroon ng debate nga, magagamit nga ni Brad Eli yun. Na exhibit against them. Oo. Unless they will say, ay, nagkamali kami. Nagkamali kami niyan napirmahan ko. Nagmamadali ako nung araw. No. Under the rules of evidence, pwede ka ba magkamali? Babasahin mo maigi yan, lalo na yun, pinaparehistro mo yan. Hindi sila nagkamali rito, hindi nila maaamin yun. Na nagkamali po sila. Yung pagkakarehistro, itinatama nila pati yan sa petsa na 1914 kapatid na Danny. Di ba? Very significant pati sa kanila yung petsa na pagkakarehistro nito. Kaya hindi nila pwedeng itanggi ito na sabihin nilang nagkamali sila o may mali silang entry dito sa kanilang rehistro. No, they cannot do that. Kaya mangyayari po dyan talagang hindi sila lalaban kay Brother Eli dahil pag binuklat ni Brother Eli sa harap ng pagmumukha nitong mga ito, ang kanilang pasugo, mali ang paniniwala nila. Correct. Base sa Biblia. Pag binulat-lat pati ang kanilang rehistro, kinokontra rin nila ang kanilang sarili. At saka, ayon naman sa sinasabi nila sa kanilang pasugo. At saka, Brad Josel, alam mo, pagka ganon, pinapawalang bisa nila yon. That is a ground for the cancellation, no? Kasi any false statement under oath sa registration mo, pwedeng
ma-cancel o ma-revoke ang registration. Ayo. Kailangan totoo yung sinasabi mo. Yun po yung consequences sa pag-uusap ng batas, ano? Of course. Sa pagkakarehistro. Pero, Hindi, nakalagay sa kanila yun eh. oho. Sa, Brother Eli, kung Biblia naman po, yung kagaya nito, paniniwala nila ang kinokontra nila sa kanilang mga pahayag, ano pong konsekwensya at anong sinasabi ng Bibliang magiging repercussion dito? Yun ang sinasabi, Brother Willie, dun sa isang talata na hinuhuli niya ang mga paanta sa kanilang... Meron gano'n sa Korinto ba yun, Brother Willie? Ganito po ang sinasabi dito po sa Corinto, Brother Eli, sa 3:19. Unang Corinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Tingnan po. Sa kanila, kumbaga yung isda nahuhuli sa bibig, Brother Joseph eh. Opo. Ayan, yan, nahuhuli sila sa kanilang sariling katha. Kaya nga yung katha nila, yun din na magda-down sa kanila eh. Atin naman, sabi, ang iglesia ika ni Kristo sa Diyos, sabi. Kasi meron na kang pangako ang Diyos, palalakasin kita, yung gawan sabi ng Diyos kay Manalo. At basahin mo nga yan, Brother Willie, ina-ascribe nila sa kanila yan eh. Yung nasa Isaiah. Ito po ang sinasabi sa Isaiah sa 41, ang talata po ay 9 patuloy. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Alam mo, diyan pa lang, bago mo ituloy, Brother Willie, Opo. ang umpisa dun sa hula, sabi, ay huwag kang matakot sapagkat ako'y Sumasa iyo. Eh, natupad ba kay Manalo yan? Sabi nila, kay Manalo rin natupad yan eh. Mag-isip ka kung natupad Si Manalo, bakit umalis sa pagkatagapamahalang pangkalahatan? Natakot sa hapon. Po, nagpapalit po kay Vasquez. Oo, basahin natin. Sige po. Pakita natin sa ating mga kababayan. Anong Natin lagay sa patubo screen yan, natin kapatid? yan. Yan po ay nasa labas ng isang circular na palibot nila. Pero yan ay Natakot sa hapon yan eh. Ayan. Kasi sabi raw, si kapatid na Felix Manalo, hindi siya ang tagapangasiwa sa iglesia ngayon. Apo. Kundi si Vasquez dahil na po sa- ito ang gusto ng hapon. Sabi rin may natakot sa hapon. Opo. Ito po yan sa ating TV screen. Sabi ng Diyos huwag ka matakot eh. Tapos sa hapon, natakot. Ito yan sa TV screen natin, kapatid na Dani, binabanggit ni Brother Eli. Quezon City, Hunyo 29, 1942. Mga pinakamamahal na mga kapatid. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Tayo'y mo na. sumunod. Then natakot sa ng hapon. Kaya yung pamamahala niya, iniwan, binigay kay Prudencio Vasquez. O paano natupad sa kanya yung huwag kang matakot? Sa hapon pa lang takot na. Di ba? Bakit ba naman? Wala na tayong itatampok sa'yo. Paano kanyan? Paano matutupad sa kanya yung huwag kang matakot hapon pa lang hindi pa siya pinapatay, natakot na di ba? Kung mag-iisip lang ang ating mga kababayan, sasabihin, natupad daw kay Manalo, bakit natakot si Manalo sa hapon? Alam mo, yung gusto ng hapon, dapat mo ba sundin yun? Ang sabi ng Apostol Pedro, susunod muna kami sa Diyos bago sa hapon. Opo. Basahin mo, Brother Willie. Yan po ay nasa Gawa 5:29. Ang nakasulat po, tatapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga... hapon. Di ba? Liwanag ng salita ni San Pedro,
dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Apo. Pwede dapat Diyos muna bago hapon. Opo. Kung talaga ang Diyos ang ang Diyos ang naglagay sa kanya bilang tagapangasiwa, bakit nirelinquish niya yung kanyang duty dahil lang sa hapon? Natakot siya ng hapon. Paano naman sasabihin ngayon na huwag kang matakot, palalakasin kita? Hindi si Manalo yan dahil natakot si Manalo ng hapon. Di ba, Brother Danny? Opo, totoo po yan. Yan ang weirdong doktrina. Teka, nasa suriin natin tayo. Oo, pero malaking kawirduhan yan. Oo. Biro may sabi nga ng kanilang pag-angkin eh. Nagsusuri nga tayo, Brother Josel eh. Di ba pagsusuri yan, sabi, huwag ka matakot. Opo. Talagang kayo nga yung katuparan ng hula. Bakit natatakot kayo makipag-diskusyon sa akin? Di ba? Babasahin uli nga natin, Brother Willie, nasa hula. Sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tapos? Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Kita mo, sabi ng Diyos yung nakikipaglaban sa'yo, mawawala, mapapanaw, hahanapin mo pa sila, mawawala sila. Hindi mo sila masumpungan. Sa Iglesia ni Cristo, paano natutupad yan? Hanggang ngayon, may kalaban siya. Hindi niya nahahanapin. Nagpipresenta na ako. Diskusyon kami sa TV, di ba? Paano natupad sa kanila yung hula na yan? Ang nasa hula, hahanapin mo yung kaaway mo, mapapahiya sila, hindi na nila sila makikita. Tayo, kitang-kita nila tayo sa TV, sinire-record pa nga nila Ba't ayaw nila lumaban ng diskusyon? Kasi alam nila, marami na silang palpak na naituro. Pag inisa-isa sa diskusyon, mapapaya lang sila. Opo. Tapos pag napaya sila, masisira negosyo nila. Di ba, Brother Willie, ano? Opo naman, Brother Eli. Negosyo Ganun naman po yan. talaga yan Oo, kaya... Yan ang kasaysayan ng kay Mundong Ilaw. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ayon sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang iglesia ay itinatag ni Cristo. Pero hindi yun sinasabi ng kanilang mga dokumento gaya ng kanilang rehistro sa SEC at ang mga sinasabi ng kanilang babasahin sa pasugo. At ayon rin sa kanila na ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay natalikod at muli daw na itayo sa bansang Pilipinas. Na wala namang sinasabi ang Biblia na ang iglesia ay natalikod. Ang nasa Biblia ay may ilan sa mga sumasampalataya na tatalikod at hindi ang iglesia ang natalikod. At binuking sila ni Brad Eli na ang itinayo na iglesia sa Pilipinas ay tatag ni Felix Manalo ayon sa kanilang rehistro. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.